Although in psychology kasi, may pinagkaiba talaga yung OCD at saka OCPD. Yes. Ano yun? So, ang OCD is yung typical na obsessive-compulsive disorder. Yung isa naman, obsessive-compulsive personality disorder. Okay, So yung OCD, syempre, parang, although same din siya na may both obsessive and compulsive thoughts. Alright, great day everyone. It's another afternoon, and welcome to another episode of Nourish to Flourish PH, where we empower you to nourish your body so you can flourish holistically. Again, my name is Dennis Hilario, and I'm an entrepreneur and a business coach. And of course, together with us is our registered nutritionist and dietitian, Coach Mary Rose Del Rio. So, Coach MR, we have a very special guest today. Yes, of course. Yes. Ayan. So exciting, another episode for our Nourish to Flourish PH podcast. So before anything else, click the subscribe button para naman sa mga next episode natin, ma-notify po kayo because we will be bringing interesting topics on the next episode. Especially our next episode for this time is a most pressing concern, especially after the pandemic, right, sir? Marami ang cases na nagkaroon ng mental health concern, anxiety, depression, and I'm sure you guys are, quite hesitant kung paano natin siya ma-address, diba? Hindi natin minsan alam sa sarili natin, ito na ba yun? Diba? Yung sinasabi nilang mga mental health concerns. So, let's find out, right? And kasama natin ngayon is a very credible health professional who can help out us, para malaman, ma-walk through niya tayo, ano ba yung mga pwede natin gawin to deal with those things. Let me introduce to you a registered psychometrician, also a registered psychologist. Wow. So, mamaya malalaman natin ano bang ibig sabihin ng dalawang yan. Diba? Oo nga. So, may naririnig din tayong psychiatrist. So, may pagkakaiba pala yan, sir. Oo nga. And I learned din kanina, marami pa siyang profile. Mamaya ikikwento niya. Okay. So, basically, he is also a real estate broker, no? Wow. Kaya multifaceted na talaga ang mga ngayon, millennials, this generation. Masyadong maraming pinapagkaabalahan. But the question is, busy. how do we sort things out in our brain space? Di ba? So, ang galing lang. Okay, so he is a dedicated psychologist based here in the Philippines, specializing in mental health advocacy. With a strong passion for promoting mental well-being, RJ is committed to addressing and raising awareness about mental health issues, empowering individuals to seek support, and fostering a more open and inclusive conversation surrounding mental health. Balita ko, happy-happy yung mga clients niya pagkausap siya. Parang gusto ko mag-apply na client. Very comfortable yung ganon. Light kausap. Kaya nasisiwalat nila buong buhay nila. Oo nga. So outside of work, he also enjoys traveling. Constantly exploring new places and finding inspiration in different cultures and environment. So let's welcome here in the playground Mr. Raymond Joseph Kalingasan. Hello! Welcome. Good afternoon, everyone. Hello po sa lahat. Ayan. I-greet muna natin ang ating mga subscribers. Hey, hello everyone. So continue subscribing, guys, and thank you for joining us today. Yun. Actually, natutunan ko rin just today na teacher pala siya nung dalawa kong anak. Yes. So, greet naman in French. Hello, bonjour. And bonjour, comment vous s'il vous plaît, merci. Yun. So, very, what do you call this, parang surprising and very admirable, dahil ang dami nating mga ginagawa sa buhay, no? Yes po. Ayun. Kailangan. Pero ang topic natin today is more of like mental health. Yes. Siguro Coach MR, baka give the honor to yung pag-ask ng first question natin. Yes, actually, yeah. Sure. Very important kasi, ma-distinguish ng mga tao para alam nila kung sino yung dapat nilang lapitan. Correct, yeah. Right? Ano ba yung, paano ba sila matutulungan ng, for example, when they hear a registered psychometrician versus a psychologist versus a psychiatrist. So, ano yung difference nila in terms of, credibility and the services they can offer for a person who has mental health concern in general? Okay. So, again, greetings to everyone po. So, again, to be honest, nakakatuwa lang kasi I do possess both, pero yung psychiatrist lang yung hindi pa. But to give you a hindsight, so, syempre, in terms of educational attainment, ang bachelor's degree, pwede nang mag-board exam ang psychometrician. Provided na BS Psychology or AB Psychology Tumapos siya. ng 4-year course. Yes, yung 4-year course. 4-year, yeah, tama. 4-year. Tama. And then, kapag nag-masters, so, masters, tapos ongoing, may training and tests and everything, doon na pwede mag-boards for psychologist na.
Okay. Yan. Then, pag psychiatrist naman po, is syempre need ng medical degree, so MD. So, separate track na po siya from bachelor's, either MD, tapos MD, specialization po for psychiatry. Kaya ganun. And I've also learned from him no na hindi naman prerequisite yung psychometrician for you to be a Yes. registered psychologist. Correct, so correct. some people skip that, right? Yes, And then after finishing the 4-year course, they proceed immediately to master's. Yes, correct. And then boards to obtain the Psychologist. Yes, that's correct. Kasi even na may experience, madami akong kaklase na yun nga, mga ibang course like nursing, engineering. Right. Tapos biglang naging psychologist na just added ano din siya, credential. Yeah, credential. Or yun na, parang sweep ng passion, di ba? Kaya okay din. Pero ano yung main job ng psychometrician? Doon muna tayo sa psychometrician. Yeah. Okay. So psychometrician po kasi, siya yung parang mga nag-administer pa ng mga test na equivalent po in specific qualification. Okay. So, may mga test po kasi na may A, B, and C. Yung A, parang medyo kaya po ng mga psychometrician or mga undergrad. Tapos yung B, psychometricians na. Then yung C, psychologist lang. So, they can administer tests na pang A and B. These are, when you say test, these are psychological tests? Yes, Okay. correct. Then pag C, mga projective tests, yung mga nakita yung mga interpret a certain picture, yung mga Rorschach. I've heard about Yeah, the projective C po normally siya. PHQ-9, yung mga Yes. ganon. Have you heard about that? Yan yun? PHQ-9. PHQ, Favorite questionnaire, yes. Is Normally, that something? it can be on a B or B talaga din. So kasi Okay. siya, pag questionnaire naman is like very pen and paper din, very structured as well. So basically, talagang kaya din siya mag-administer ng Psychomet. Yes. Okay. Provided talaga nag-guided pa rin siya ng psychologist when it comes to like, interpretation. Ayan. So ako, if I'm I noticed na I'm so stressed, medyo parang may mental health issue ako, I can go to a psychometrician to evaluate me? Is that how it Actually works? po, may preliminary assessment po muna na ang magagawa niya, magka-conduct yan is yung psychologist. Okay. Then the psychometrician will be the one that can administer the test to you. The test. Yes, Facilitate, parang Yes, from moderate facilitation ka. talaga, more on Okay. guidance, kumbaga. Okay. Kumbaga sa yung regular mga check-up, ito yung mag-perform ng mga lab test. Yes, correct. Okay. Yes po. And the analogy correct. May Tama po. interplay, no? Yung collaborations. Correct, Oo. correct. Tapos yung psychologist naman in general, sila yung nag-a-assess ng findings. Yes, based on correct that po. test. Kaya Okay. interpretation ng Interpret. test, parang yung integration. Face-to-face din with the client yes, all the of course. time. Then Do therapy. the questioning process. Correct. Oo. Yes. Yun po. Kailan na ngayon yung time na may escalate siya to a psychiatrist? Yun. Okay, very good. Wow. How does it become necessary? Well, actually po, if ever may mga instance na hindi na kaya ng isang client pag-talk therapy lang or minsan talagang nababombard siya in terms of the mindset na meron siya na hindi talaga kaya ma-alter ng mga neurotransmitters kung sakali or mga emotions natin. Like for example, may blockage ng release po ng mga hormones. That's the time that we can definitely use that. Kasi Yung nga po, drugs na po psychiatry. yung bahala for that. Mga medications Only na. kumbaga. medications can Can do that. Merong ganon. But again, not necessarily na pag halimbawa yung mga depression, anxiety, depression, stress. So as much as ganun agad. possible, dun muna sa Talk processing. therapy. Yes, sa Talk processing talaga therapy. muna. I see. Correct. Ngayon, pag hindi na kaya doon, halimbawa, yung insomnia niya is isang buwan na, di ba? Yes, that can be, yes. Something Opo. like that. So, doon Malala na papasok si psychiatry for medication for po. medication. Yes. Another question. Sorry, medyo siswerve ako ng konti. Yeah, sure po. Meron pa kasing neuro eh. Ano naman yung relevance ng neuro dun sa... Neurologist, sir, you mean? Yung neurologist. Yeah. Oh. So pag neurologist po, more talaga on the damage ng brain. So yung Okay. so more talaga siya on the impact of what is happening in the brain physically and the physiology nervous of it system. talaga. Okay. And to the system, tama. So Right, pag halimbawa, emotions, ganun, it can still be a factor pero again, hindi siya yung magiging kasing maano ng mga psychiatrist or psychiatrist much. Pero may mga
aspects to na nag-overlap sila? Of course, Meron yes. din. Okay. Since taga about psychology pa rin, yung mental processes niya, bakit siya ganun in the first place, bakit yun yung parang naging ugali niya, personality niya, traits niya, and all that. Okay. Ayun. Yun. Interesting. Madami tayong insights ngayon. Yeah. So alam niyo na kung sino yung lalapitan niyo. Ay, of course, yes. RJ Diba? Kalingasan po. Yeah. Actually, from one person, they would already know. I think regardless of the person they would go to, may it be a psychomet, a psychologist, or psychiatrist, from there, marirefer naman sila. Ay, of course, So they yes. have, you know, may yung network nyo kasi, di ba, you know each other. Correct. If you think you need to escalate even more, you can just make a referral na, okay, you can go na to this kind of specialist kasi Correct. hanggang dito lang yung scope ko, ganyan. Yun naman yung maganda doon. Tama. Okay, Yun. alright. So ngayon, Yes. kasi yung mga Pinoy, no, as I noticed din, medyo, probably, correct me if I'm wrong, no, medyo close-minded pa sa True, very true. mental Opo. health, especially yung mga parents siguro natin, so, why do you think some people hesitate to seek mental therapy? Okay. Siguro actually po, because number one, talaga may stigma pa rin talaga that it's existing right now. So, yun nga, pag sinabing psychologist ko, di man ako, baliw, ganun. Di man ako, malabo ka usap, yung mga ganun. Insert may defense mechanism agad that's happening already. Even if, alam mong, parang alam mong, if your mental state is saying otherwise. So parang ang dating, parang they are saying it on the negative pole na already without even knowing na may mali sila kumbaga. So that's how defense started kumbaga. Pero thinking na ganun, parang I think siguro nowadays nakakatuwa lang na nag-evolve na talaga lahat, that mental health is also a health. So siguro lang it's more of our empowerment and advocacy to really express that more at explain it to other people. Yeah. Tsaka nung pumasok kasi yung SOCMED, yung social media. Especially, kasi parang na-open na yung channels to international diba? Yes. Even tayo, pag may mga news sa US right away, nakikita na natin, nababasa na natin. Tama. Unlike before na, sa TV ka lang nanonood. Yes. So ngayon, correct. updated tayo pag may sunog sa Correct. LA, alam na agad natin. So similarly, yung mga content sa US right now, kasi I understand, but again, correct me if I'm wrong, yung pag-seek ng therapy sa US mas open sila. Correct. At yung mga antidepressants parang common na sa kanila. Diba? Yes, lagi parang accessible kumbaga. So somehow siguro these days mas nai-influence na rin tayo sa Pilipinas ng Normalize na siyang okay siyang pag-usapan. Yes, tama. Especially pag emotions talaga, di ba parang nahihirapan ka at first kasi hindi mo alam kung sino kakausap mo. Trustworthy ba to say that? Pero ngayon parang it's good not to be more open but still having a safeguard tendency for you to feel what you need to feel. Right. Ayan. Yeah, that's good to know, no? So, alright, so Ay, wait. If I may add din pala, sorry, another thing that I can add nga pala. Siguro, they've given yung difference between Western culture and us. Diba, pag Western culture, napaka-individualistic. So, parang approach nila, para bang, kung ano yung buhay nila, yun lang talaga. So, they're really self-centered, kumbaga. But for us, we are very collectivistic Bigla ko naalala kasi parang halimbawa, imagine nyo, di ba, sa po tayo na parang mga nasa compound, di ba? Tapos imagine pag sa compound, ikaw lang yung parang ganyan. Ba't naman nangyari? Ano naman sa Pilipinas? Yun na nga. Din parang test na, ganyan na. Kaya may barangay. Oo nga, bigla ko naisip, ba't ka kakaiba? Ikaw naman, pare-pareho tayo. Meaning, parang yun nga yung hindi nakikita na ganun before, na again, siguro nga, nakasanayan natin in our culture na ganun tayo ngayon. And noon. You're very concerned when parang people around you talk about yes. you. Yes. Pero sabi nga nila, spotlight effect, marami namang iniisip pa yung ibang hindi lang correct. Tama. Pero, but still, yun nga, yung thought nga na parang, mapapaisip ka parang mga kasama ko, okay naman sila, pero what makes me different, kumbaga. Kasi good mapaisip ka na ganun yun nangyari po. Pero ano ba mga symptom na, na dapat na tignan natin para as a trigger to seek help ba? Actually, well,
asking that is already an indicator that you have to seek help. Kasi syempre, hindi mo naman tatanungin yan kung alam kung wala kang problema, right? Oh, yes. Diba? So basically, parang, no, if you're thinking about that You're already. interested about learning more. Siguro, sabihin natin awareness muna. Kung siguro sabihin natin wala kang problema, why not be aware first? Na kung hindi ikaw, ibang tao, someone close to you, kumbaga. So, ayun po. Pero, in a more scientific basis, kasi, in psychology, we have the so-called parang DSM-5. That's our book that can say ano yung mga criteria that is pasok doon sa specific disorder. So, I cannot really say kung ano yung mga anxiety disorder, ano yung mga criteria niya, kasi medyo madami, or panic, or depression. But still, parang, yun lang yung parang minsan na overgeneralize natin na whatever we felt, ganun agad. But still may criteria pala behind that, behind those things. Kaya, ayun po. Pero ano mga preliminaries siguro before going there? Okay. Baka meron pang munang mga small steps na pwedeng gawin before you seek help. Sige po. Well, before that, syempre, number one, we're always saying that these acronym na 4Ds. So, parang syempre, dangerous, deviant. Anong ibig sabihin nun? I-ano natin? Anong Tagalog ng deviance? Joke lang. Distress and dysfunctional. How does the person look like or behave? Yeah. Doon sa 4Ds na Sige. yun. So again, hindi naman lahat, I mean, one of the 4Ds is ano na, parang ground na siya to see that. Pero hindi kailangan komplituhin. Hindi kailangan komplituhin. Okay. Pero at least one. Yes. One of For the example, 4. yung dangerous, meaning halimbawa, you Panakit you pa yan. feel, yes, parang alam mo, parang dangerous ka na sa ibang tao talaga. Yung parang masyado ka na manipulative, masyado ka nang over hindi niya minsan overprotective. control siguro Yes. without minding much. About others. Parang, parang minsan yung mga tao tayong controlling talaga. Tapos hindi mo alam nakakasakit ka na pala. Grabe, February ngayon. Parang may hugot pala. Wala pong hugot, guys. Healthy po heart ko, guys. O kaya naman yung nabanggit ko kanina, hindi ka makatulog, di ba? Siyempre, pag hindi ka makatulog, Irritable ka. medyo dangerous din yun. Dahil Yes, that can be part of the distress naman. Kasi distress and dysfunctional. Kasi dysfunctional normally sleep mo 8 hours. But ngayon, natutulog na ako hating gabi na or 1 a.m. na. Hindi mo ganito normally. Yung ganun. Correct. Another one is yung distress nga na para bang ikaw yung parang na-stress, ang stress mo nakikita mo on negative way lagi. At pag deviance naman, more siya on how you inflict your own pain, kumbaga. So parang ikaw, parang gaano ka na-offend much or gaano mo na nire-resist or ina-unresist mo yung sarili mo in a certain situation. So, in any of those 4Ds, wag kalimutan pa rin yun na that can be an indicator for a more tailor-fit approach dun sa tao kapag kakausapin talaga siya. Kasi minsan, halimbawa ako masiyahin, tapos kausap ko, so nasa verge of lang depression. Tapos alam namang magiging masaya pa ako, di ba? Yung ganyan, parang kailangan talaga siyang ikapa pa muna. Ang common kasi is di ba? Like you said, depression, that's one. Anxiety also is common. Yes. Tapos third, meron pang, for example, OCD. OCD kasi minsan naging dysfunctional ka pag masyadong marami kang OCD. Correct. Diba? Meron nga ako narinig na kwento na parang bago siya pagbaba niya ng sasakyan, itatap niya ng 4 na beses yung gulong nung 4 na gulong. Tapos akit siya sa trabaho. Tapos after a few minutes, meron siyang urge na bumalik para itap na naman yung... Okay. So yun, dysfunctional yun, di ba? In a way, yes. It can be. Kasi hindi ka na makapagtrabaho dahil every 5 minutes, babalik ka sa sasakyan mo. Paano yun? Na para bang biglang Do you also help out in addressing that? Of course, yes po. Yes, of course. OCD kasi is also common eh. Actually, admittedly, I have sa bahay. I have Minsan a lot. yung patay ng ilaw. Di ba? Double check ulit. Yeah. Correct. Yun nga. Yung mga ganon. So, may extreme kasi na OCD, di ba? Sorry? May extreme kasi na OCD. Yes. Yung halimbawa, ano bang tawag doon? Yung parang pag naghugas ka ng kamay, sobrang hugas na na ano ba tawag doon? Germaphobe. Germaphobe, oo. Yes. Actually, if I may interact with that one. Kasi ang OCD kasi, although common yan for people na pag ganyan talaga, although in psychology kasi, may pinagkaiba talaga yung OCD at saka OCPD. Yes. Ano yun? So, ang OCD is yung typical na obsessive-compulsive disorder. Yung isa naman, obsessive-compulsive personality disorder. Okay, So yung OCD, syempre, parang, although same din siya na may
both obsessive and compulsive thoughts and actions. Ang pinagkaiba lang kasi is that yung OCD is quite associated dun sa mga naranasan mo in the past that led you to do that. Like for example, may mga trauma ka or kaya, for example lang let's make it more worse kumbaga. Nasunog yung bahay kasi napabayaan mo yung isang socket na nakasaksak. Meaning, parang ang nangyayari doon, you might think na I have to be more careful. Kailangan mo check lagi-lagi yan, yung appliances and everything. So, may basis ka on why you felt that. Yung OCPD, more ka on more personal side na professionalistic. Ma-double check ka lang na tao. Yes. Yun nga what if, mo lang talaga siya, meron ka lang talagang, you're just, parang feeling mo, you're just really responsible to these things. Hindi naman talaga parang nangyari mo siya i-label kung OCD yan, or you just want to really double check. Yes, that OCPD. Yun yata yung OCPD, di ba? You're highly conscientious ba? Parang, yes. Mahilig ka sa mga checklist. Sigurado ka lang. Sigurista. Yun. But still, we have to highlight the 4Ds din na kung okay naman ikaw, hindi ka man dysfunctional much, or di okay lang. At least it's your personality, pero it's not that misdiagnosed as such. Correct. Parang ganon. Kaya, ayun. So, yun, again, we're talking about yung mga common mental health issue. And there's nothing wrong about it, right? Wala naman. If may ganon. As long as wala yung 4D. Yes. Wala sa 4D. Exactly, correct. Okay. Yun, so alam natin, ang dami nating insight So there's naman. nothing wrong about you. Double check things out. Correct. There's nothing about you. Sa 4Ds. Yes, there's nothing wrong about you being you. People, diba, they feel less of themselves if they get to label themselves of these things. Yes. Especially ngayon, ang dami-daming mga self-esteem labels. nila. Yes. Self-diagnose. Opo, yes. Tama. Even mga halimbawa, yung ano nga ba? Yung stressful, yung stressed, ganun, or depressed agad, hindi naman nila mismo alam yun na deeper level. Diba? So, ayun. Parang kailangan talagang mas may education pa talaga for that. Or probably kasi hype lang dahil social media is there. So, parang pampatrend. Parang sumasabay lang sa trend. Pero yung mga ganun, when you say talk therapy, I mean, I'm sure marami kayong mga techniques and how to do it. Yeah. Like for example sa OCD, ano yung mga sample ng mga therapy na ginagawa sa okay. Actually, that's a good question. Wow. Parang next session na po yan. Joke lang. para marami po exposure ang psychologist nyo. Joke lang. Full episode yun. Ganda. Joke lang. Hindi, pero actually natutuwa ako. Di ba yung sabi ko kung DSM-5, majority kasi talagang it's all in the mind talaga. Talagang if you will try to think it on a more common sense, and a more if you will like say it na 5-year-old, mga bata lang, parang alam mo, nasa isip lang talaga ng tao yan, kaya ganyan. So normally, one of the therapy na paulit-ulit talaga lumalabas doon on a therapeutic technique is what we call CBT. So, cognitive behavioral therapy. So again, ang cognitive behavioral therapy is more on, addressing your inner core, na para bang kaya yan yung mga prinsipyo mo is because yun yung pinanghahawakan mo in life. So for example, sabihin mong madamot akong tao. So kaya pala hindi na ako pupunta sa ganyan kasi madamot ako, hindi kita bibigyan and stuff like that. So pinanghahawakan mo na siya. So what we're doing is that whenever that happens, we try to have an option to the people that they have also another core value or core trait na pwede nilang instill in their life. And that can change their behavior as well after that. So same goes with something. For example, trauma or anxiety or depression. You are thinking kasi na you have such kinds of things that you feel. Disorders, you feel depressed and all that. So parang dating, nabablock na yung other side of life. Yung positivity, yung hope, yung ganun. So in short, ano yung parang kailangan nating baguhin for you to not be able to be stuck in that cognition and cognitive thoughts and change that into your behavior afterwards. So it's like saying you are trying to teach that person to unlearn those negativity. Relearn, unlearn, and learn again. Yes. Relearn, okay. learn, and unlearn. Yes. Interesting. Thank you. Baka, pwede pa ba ako mag-aral ng psychology? Yeah, you can. Pwede. Grabe. Of course naman. Yung brain daw kasi natin, even we are aging, as long as we keep on learning, that's talagang very it true. can create more neural pathways. Tama. Yeah. Kasi, meron kasi akong isang thesis, na
You're familiar, of course, sa Big Five. Yes, of personality traits, Ocean. diba? Yes. So, ano yan, mga conscientiousness, Agreeableness. extraversion, agreeableness, etc. Neuroticism. Kasi nire-relate ko siya sa entrepreneurship. There's a question. By the way, ang most of our audience kasi is mga small business owners, mga freelancers. Hello everyone. So, And may upcoming boxes, sir. So, abangan Yun, mo yung mga so- ganyan maririnig nyo I ngayon. would love that. Sige po. So, Nakapila na. the question kasi is, are entrepreneurs born or made? Or made. No. So, kasi may certain, to me kasi yung, say, resilience and grit kasi is one of the, if not the top, important trait, And that Yes. trait is a combination of those 5. Again, correct me if I'm wrong. Sorry, you're more, dito. Sige Aral. po. So, if you're saying that these traits can be, learned, and some negative traits can be unlearned, so in reality, the answer to that question is, it's you can learn these things para maging more resilient ka, diba? Correct. So, is that a correct, Connotation? yes? Actually, that's very true. That's very, very true. Especially na, like you sabi ni Coach Meros, yung neurological pathways yun naman, it will never be an ending journey Yung parang bang you continue to seek information as much as possible and you will never be overloaded with that. So, same goes with that. If you will have to stick on the things that are negative or positive enough in your life, malamang, yun yung pag-i-instill nyo in your value sooner or later. So, nakakatuwa po kasi parang ang galing kasi parang bang synthesize yung Kano is like resilience and grit. It's very good talaga kasi yun yung aking sa mga that is tailor-fitted in your audience. Yes. Pero pero nakakatuwa din na parang if you will associate it to any other things in life, parang if ever hindi naman talaga for example, introvert yung tao and yet they're doing businesses, it's not slap in the face pag hindi ka extroverted tapos ganun, totoo diba? yan. Oo. Kaya again, the label itself, parang dun pa lang, parang we just become more forceful on ourselves na ganito kami. Tapos hayaan lang natin sarili natin na i-identify natin as such na ganun. Totoo yun. Kasi like in my case, Diba? for the longest time, I label myself as an introvert. No, since nung bata ako, high school, college, hanggang sa yung mga early years of my career, no. But eventually I realized na hindi pala ako introvert kasi Hindi pala siya ma-develop. Yun nga. mas gusto kong makipag-collaborate with people. Right. It's just that siguro at that time pinipili ko lang yung mga gusto kong makakollaborate. Kaya siguro sometimes sinasarili ko na lang yung mga projects because because of that reason Yeah. Ang galing, parang may example, I think may prime minsan example parang na. may in-between din diba? Yes, There are ambivert. moments that you just want to be alone. And there are correct. moments na syempre, you acknowledge that kailangan din ng socialization. Of course, guilty ako dyan. Which reminds me din sa question, yung bang term na ambivert is tinatanggap sa psychology? Actually, dahil nga parang medyo siya, parang and I don't know if hindi ako parang familiar dyan na parang nakikita pa rin ko siya as such, but in some Wala siya sa theories talaga, sa wala theories. gaano. Yes, yung theories, Hindi nyo siya wala nag-uusapan. Pero Sa I books think, nyo. hindi gaano, but I think contemporary wise, it might be there. Okay, Yes. okay. Na-evolve na, sir. Yes. Na-evolve na. Kumbaga sa dictionary, naman. nagtaga ng language. Tama, yes. Nag-evolve. That's true Parang naman. sa medicine, Tama. bigla nagkaroon ng mga integrative, Yes, ganyan. di ba? Nga, may Oo. social media na addiction, di ba? Di naman, wala naman ganun You know, before. labels. Mahilig tayo dyan. Yan nga especially February 14 po ngayon. Mahilig tayo mag-invento ng mga salita. that's Yan true. tayo Yung Gen Z nga, Tama. di ba? Ang dami na nilang Yes, mga words. Sigma, Oo, Riz. Ano ba Sari-sari yun? na. Bakit yung mga ganun? I mean, why does things such, So again, siguro, one thing kasi is that they are very prone to the trends talaga that's happening right now. #trends. Yes, of course. Trendsetter tayo. Trendsetter In tayo. which, kumbaga, kisa tayo expose sila outside the house and into the social media platforms, malamang talagang yun nakikita natin na parang that's how you connect, and that's how connectivity works right now. So I think why not get used to it na. Kaya siguro madaming taong madaming mga bata, especially the generation after us, yung talagang prone talaga for that because again, very digitalized na lahat. Yeah, at saka yung feeling ng belongingness.
That's another into a community. thing. So pag may trend na ganun, for you to Why not go for it, feel diba? belong, Conform. sali ka din, di ba? Correct. Parang anong tawag sa ganung behavior? So parang yun nga, parang conformity pa rin talaga siya. Parang conformity pa rin. Oo. Either hindi mo naman ginagawa or and yet parang it feels cool, it feels amazing. It feels that I belong. Kumbaga. Madali tayong sumakay sa mga ganyan. Correct. Given the Ilang Filipino oras bang available ka? Kasi mukhang matagal pa sige, tayo pwede rito. na po. Actually, kinansel ko na po yung classic ko Wow! para dito. Oo. Kasi side segue na tayo sa Oo nga, topic natin. So balik muna tayo, balik. Yes. Okay lang po, Ang dami okay na lang. nating, Okay lang po yun, okay lang So po given yun. the nature of, the Filipinos that once may isang concerned person in the family, we tend to balik tayo parang dyan, okay. take part, 'di ba? Halimbawa, in our family merong may anxiety, depression, up to what extent tayo pa pwedeng, ano yung mga do's and don'ts na pwede natin gawin sa isang tao. Okay. Well, actually, it depends pa rin on the family's nature. Pero again, with some of the prompts or scripts talaga, na parang nasasabi niyo sa kanila, malamang, you just don't have to make them feel invalidated dun sa mga nararamdaman nila. Like for example, sabi natin na, lilipas din yan, uy, ano lang yan, face mo lang yan. So it's a no-no. Those Yes, it's a really statements. big no talaga. It's a really big red flag. Diba? Parang bagay, parang tao lang. Sabihin nila, Yun diba? naman. Minsan, it's all in the mind. Yes, Ganyan. isa pa yun. It's all in the mind. Parang hanggang dyan lang yan. Hanggang yung kaya mong malampasan Iligo yan. mo lang yan. Ganyan. Yes, yung mga ganun. Pero it's not comforting and it's very invalidating talaga. So, again, to be dus naman, syempre, try to be there for them. Na parang, Listening ear. yes. Is very important. Hindi ka naman naging pamilya just to be labeled lang naman, 'di ba? You have to be a kapamilya because you have responsibility to be such. So, gampan na naman na rin yung role mo as na ganun ka. So, be more comforting, be more loved, or sabihin mo lang na what's wrong, pag-usapan natin 'yan. If you're ready, sabihin mo lang sa amin and all that. That in short, you have to instill that there will be a safe space whenever they go. Kasi siguro yun nga sabihin natin yun nga in a family, siguro talagang there's really a scenario wherein iba't ibang family, yung birth order kumbaga, or yung childhood na nangyari, or even yung experiences ng yung family system as a whole, it might be different dun sa nakasanayan mo when you grow up, dun sa kapatid mo that's growing up as well. Yeah. So, limbawa, may mga naranasan ka na may isang accident kumbaga. Accident na kung saan naranasan mo as a 1-year-old lang sa kapatid mong 7 years old. Malamang both of them have a different impact on the same scenario. Meaning talagang it will be very much different for you na hindi kasi na-overlap yun Like, familiar, for sure, familiar naman kayo sa First Sisters and a Wedding, di ba yung confrontation nila Yung Bay movie ba Alonzo. yan? Yung movie. Yung Tagalog. Movies Sila na. Bay Alonzo. Napanood ko yun, sir. Hindi ba? It's fun. Hindi. Ay, di ba wag na po. Crowdsourcing wag na. Cute. Actually, it's a quite good Filipino Yes, especially movie. for family Enjoy kayo talaga. ni Miss Leslie Naririnig ko Yes. lagi yan sa kanila, pero hindi ko pa napapanood. Hindi, pero there's Diba, mamayang gabi panood. sige po. No, kasi there's a scenario kasi na parang oo nga no, na-over scene ni mommy, ng mommy, yung mga life ng mga ng apat na yung mga life anak. experiences nila. Yeah, so parang yun nga, hindi nila alam na pagdating pala sa ibang tao, favorite siya, pero again, hindi naman yung intention niya. Right. So there's this intentionality and there's this, comfortability about that one. Pero may mga conditions ba na parang more of genetic than life experiences? Well, yes, in a way, yes. Because again, science still debates about the nature versus nurture thing. So again, yung nature, more lang talaga siya on genetics nga, nurture yung environment. So talagang may halo pa rin po. May For genetics both. din, Oo. Kasi napansin ko, yung anak kong lalaki, may mga OCD. May mga OCD din. Siya yung actually mga pag nagugas ng kamay, sobrang tagal. To the Pero baka point nakikita naman sa'yo, sir, behavior. Hindi naman ako ganun. Actually, iba yung mga compulsions ko. Nakakala ko nga din sa Pero siya, meron niya. siyang ganun. So, yung mga ganung bagay, how would you like, pag may nakita kang family member na may mga ganung condition or depression, ano yung best way to to treat that? Or well again, to help them. sige po.
Actually, nakakatuwa kasi parang siguro that's a perspective of a parent po, right? Okay, sige. So for the parents out there, this is for you. Watch out. Hindi, joke lang. Hindi, kasi to be honest, pag parents naman kasi, that they really are the ones who really provide everything for the family. Pero hindi ko naman sinasabing sisisihin naman natin lahat sa magulang. It's just meant na parang, alam nyo, you have to have 2 steps forward more dun sa mga anak nyo because again, you are the stepping stone for that. So if to answer your question, it's really on the matter of, tama yung sinabi mga observe lang lagi, then try to see how frequent times it's going to work, then you have to confront. Kasi minsan, ang nangyayari, majority of the time, I'm not sure if it's still relevant right now, pero majority of the things right now is parang ang mga tao, ang mga parents, the easiest way to combat that is through fearing a child. So kapag fear, tinatakot. So pag tinatakot, malamang magiging aloof siya and at the same time magiging aloof and distant and less expressive on the scenario. So not just on the family, but also on your not just on the parent but also on the family system as a whole. So parang you're like creating another cycle na parang masakit kumbaga, and it can be projected otherwise. Right. So parang in short pa parang kapag po nangyari yun, medyo nagiging cycle for them to do that. So in terms of that, siyempre more lang talaga on listening what listening talaga, but still be more still think of it as if there are set rules that is needed in the household. Rules, check mo rin pa rin yung 4D, no? Yes, yun na po ulit. So that thing. So wag kalimutan talaga yun. Kasi syempre, talagang it will be an indicator for you if ever talaga nagbago all of a sudden yung tao, yung scenario. Kasi katulad nga nung dahil nga ang tagal niya wash ng hands, diba? So nade-develop ngayon yung parang Kalus? Ano ba tawag doon? Yung dry skin? Parang eczema. Because of the soap. Yung soap, may mga... So, ang ginawa ko is, I bought him like mild soap, no? Parang ganun. Pero so far, siguro mga 2 years ago. Happy birthday song ba siya, sir? Oo nga, in 15 seconds. Kasi ginagawa ko din yun actually, to be honest. 15 seconds lagi dapat. Pero parang nasobrahan ba? So, but anyway, so yun nga, after that siguro nawala na rin eventually nawala na. Outgrow over time. So something like that. Siguro nga kasi probably kasi develop kasi yung eczema at pinabayaan mo, di ba? So magiging baka mas lumala. Yes. Ma-infect or what not, di ba? So, something like that. Ayun, so ano pang other natin questions? Ang tanong ko dyan din, ano yung mga usual concern ng mga clients mo these days? And really age range nila, and ano yung common nila, di ba? Pressing concerns right now. Sige. Actually, talagang to be honest, nakakatuwa kasi iba't ibang age range, iba't ibang concerns. Kasi since exposed ako sa academics, malamang, exposed ako sa academia, may wrong grammar pa. Exposed ako sa academia, yung mga bata, more on academics talaga, or yung mga concerns about yung mga teenage, stuff, yung mga ganyan, petty issues. Sa atin ngayon but it's not petty for them, kumbaga. Mga puppy love, yan. Yeah, exactly. Or yung mga conflict between groups of friends and all that. So sabi ko, peer pressure. Yeah, isa pa din yan. Peer pressure nga kasi may iba naman talagang hindi niya gusto yung ginagawa, yet ako-confirm siya. But yung on a more mature ones, hindi ko sabi crisis naman yun. Yeah. Actually, that's very true po. Kasi majority talaga ng aking mga na-handle na nasa age range ng mga 30s to 40s, more lang talaga sila on feeling stuck. So, on whatever scenario, for example, feeling mo... Are you alone? Pero yung feelings of, parang how soon can they bounce back again dun sa mga nangyari in the past that they have invested so much. So in short, may mga nangyari in the past that they fall in love with the wrong person, and yet magsisimulan naman sila. Mag-i-invest na naman ako ng bagong tao na nasaktan na nga ako. Or yung ibang bagay about sa finances. Love series. Yes, love series na. Or yung mga finances na parang, nalugi yung negosyo in the past, tapos yun, you're investing again to another one. So in short, families, ganun din. So in short, it's all about the matter of an event that had happened to them before that made them triggered na ganito yung nangyari sa akin yun. How soon can I do it pa? Or another thing, kaya ko pa ba? So in short,
yun yung existential crisis or midlife crisis is very, very relevant for them po talaga. Question, yung existential crisis ba is something na nadadaan sa talk therapy? Yes, of course, sir. Kasi there's this existential therapy as well. So that's Ah, another episode po tayo. Back next Abangan. Series pala ng mental lang natin. Yeah, Pwede, no? it's more of the humanistic existential therapy part na kung saan yung mga therapies na ganyan, it's more experiential. It's more of how can they do it. Kasi minsan, hindi naman matatanggal yung comparison. It's really evident for all of us na parang we are comparing our chapter 1 to others chapter 20 or probably chapter 5, chapter 10. Maraming variables, right? Yeah, exactly. And then there's pa yung mga personality traits pa, ganun Exactly. din. So, again po, pagdating sa ganyan, more lang talaga siya on therapy in a way na you have to know what really is your purpose in life for the better. Especially na, and of course, how is that shining gleam of hope still alive pa rin? Even if alam mong nahihirapan ka na. Even if other people are saying na hindi na pwede, na hindi na applicable yan sa'yo. So, ayun po. It's very therapeutical to think because again, they're really more of understanding themselves better, understanding their purpose more, and isa pa yung clarity talaga. So, yung, again nga, papagating sa crisis na yun, makikita natin, malalaman natin na ganun pala yung nangyayari. May isip mo ba na too late na nga ba ako? Or is it something na kaya ko pa rin ba? Ayun. Yun, ayun. Yan, so ang dami nating nalistang mga new episodes on top of this one. So it's going to be Para a series. i-elaborate natin. And May if elaborate question, natin. guys, diba? Pwede naman ilagay natin sa comment section. Of course, yes. Siguro, yung another set of questions naman natin siguro is related dun sa nutrition, kung ano yung kinakain natin na nakaka-affect sa ating mental health. Siguro let's start with the question, which is common na kinakain natin, yung mga processed foods. Yeah. Especially yung sugar. How does that impact yung natin, parang mental health? Okay. Well, actually po, pagdating kasi dyan, of course, yung sugar levels talaga, it's rising so much kumbaga. Normally, talagang meron kasing parang connection with the gut and the brain. Yes. So, yun talaga yung parang in terms of nutrition talagang gut-brain health is really, really vital for the such. Kasi So nga talagang po, parang kayo talaga yung dapat magka-partner. yeah. Yun nga po. Collab talaga yan. Collab talaga yan. Kasi I think she can expound it better talaga talaga. Pero again, parang hindi namin siya to be honest, hindi naman siya na-scope much on our professional field. But in terms of my own knowledge lang din, talagang minsan kasi too much of something can really be detrimental for everyone. Yung sugar level. I think sa mga kids, dahil common diet din nila yan, diba? They get to hot dogs, nuggets, tocino, yung mga quick things, and they get to have sometimes, I think, meron din kasi siyang, whenever we have, kasi sir, like sugar spikes, ganyan, meron talagang kinalaman yan sa mood, irritability, mood swings, ganyan. And at the same time, since processed foods, again, inflammation siya, meron naman yan konting link sa depression. Kaya sometimes, medyo the parents kind of, if mataas sa sugar, simple sugar and processed food yung diet ng bata, they kind of see them, medyo minsan may mga situation na hindi maintindihan ng parent bakit ganun yung behavior ng bata. It's because affect na talaga minsan yung cognitive function. If there's also too much sugar in the brain, there is also, diba, sabi ni Dr. Rob Rances, part of the brain is also talagang being affected. Correct. So sugar talaga is a culprit for if too much. Yes. Bagay ako din, pag kumain ako ng dessert after lunch, inaantokin ako Yeah. Sigurado na, baka inaantok ko ngayong podcast. Buti na lang, hindi ako kumain ng sugar ngayon. Nga po. Kaya lang din natin, give it moderation. Moderation naman. Not just too much. So pwede pa rin like a small nugget of Hershey's, it's fine. Ako, sometimes I do that, diba? Kaya, ano yung pwedeng hack natin doon? I think, for example, gusto mo ng chocolate from time to time, yung bar, wag mong uubusin na ikaw lang. Syempre. Pag bubuksan mo siya, strategically, maganda, buksan mo siya together with friends or what. Pero kung alam mo mag-isa ka lang, edi you just buy yung nasa maliliit yung lang na mini pouch. size. Mini sizes. Para pag bukas mo, ubus agad, done ka na, ganon. Ako, I have this habit sa bahay na after ng dinner, I don't know, parang siguro muscle memory,
tatayo ako, tapos titingin ako ng Sa ref. something Yeah, sa I ref. do. Kahit wala Ako, naman. totoo lang. Pareho tayo, sir. Sir, Pareho ganun tayo. din naman ako. Huwag Ganun kang ka rin. mag-alala. Akala ko ako lang eh. We have Ako din, talaga, sir. naka-Tupperware yung namin doon. Yung Hershey's nugget. Tapos isa lang talaga. Oh. Oh my Yun. gosh, parang hindi ko kaya yan eh. Yeah. Hindi ko Kami kaya naman yun. may bar kasi laging may balikbayan eh. Oo, Ayun, lalo sa barangay ng Matagal sa amin yung mga Ayun. bar, pinuputol-putol Ayun, talaga namin yan. putol-putol. Oh my. Oo. So, hindi pala ako nag-iisa. Yeah, Opo, hindi ka you're nag-iisa, not sir. alone. Magkakasama tayo. At dahil sa ating mindfulness, nagkakaroon tayo ng self-control. Yun. Yes, Oo. true. Yun naman ang importante, di ba? Oo. Pero ano ba talaga yung optimal nutrients for better Personally, mental health? what do you... At saka yung sa mood, yung nakaka-affect ng mood. Actually for me, to be honest, talagang for me lang po talaga, parang nakakatawa talaga sa akin yung parang omega-3, number 1. Kasi it's really a good fat talaga that's really something that's very in the body talaga. So, Yan yung ayun. fish oil, no? Yeah, fish oil, yes, of course. Ang dami talagang good health benefits ng fish oil. Tama. The other one, 60%, diba, of our brain is yes, without it's been fat. Yeah. Kaya talagang it's good talaga siya na parang combination for the needs talaga ng brain natin. Correct. Tapos pangalawa, syempre yung ashwagandha. It's Which is really an good talaga. adaptogen. Yes. But we elaborate on that. So, Ashwagandha? Ashwagandha. So, parang siyang Part of the Indian medicine. medicinal herbs, kumbaga. Na kung saan po talagang nakakaan ng mood talaga. Kasi, to be honest, even yung halimbawa, diba, since we're talking about moderation din, of course, tayo, familiar naman tayo sa mga parties and all that. Malamang yung mga alcohol, yung coffee, normally it's also the same thing. Kasi both of them are like mood altering, kumbaga. So, may isa kapag too much ng alcohol, biglang magiging sedate, tapos biglang caffeine energetic. So yung brain mo, hindi mo kung anong gagawin ko, antukin ba ako or mag-energize. Nalilito na siya. So yung adaptogen, yung ashwagandha, siya yun parang naging neutralize noon. So parang because it's really a good factor na parang syempre kailangan maging mood pa rin, stabilize ka pa rin sa mood, hindi kayo ganun kainipin, kumbaga, or you have to be less prone on sensitive situations, to be less reactive or less depressed on some things. Where can you get that? I mean, yung ashwagandha na. So it's actually, yes. Sa mga nutritionals natin. Kasi it looks like nutritionals. this, or hindi kasi siya edible. Parang it's like from the bark of It's a certain tree, kumbaga. ashwagandha. So hindi siya Okay. parang edible lang na pwede mong like nuts or something. Okay. So, Correct. Indian yan? Apo. Yes. Pinapowderize nila and then they get to put into supplements. Ganyan. Correct. Okay. It also has direct effect sa cortisol level. Yes, natin, of course. right? Sa And stress cortisol kasi is more talaga on stress hormone. Yeah, stress hormone. Kaya talagang medyo siya. Especially mga nagsistress Direct link. eating. Ay, yes, Meron tayong true. mga clients na ganyan who are in the corporate world din. For some reason, grabe hindi talaga nila, dahil yun nga, feeling nila talaga reward nila sa sarili na yung eating Tama. whatever they like. Yun, So, yun. dahil nga, minsan, whenever our cortisol hormones is high, it has an impact in terms of regulating also our insulin. Tama. Which is, of course, may effect yan physiologically na sometimes we cannot think na talaga, lalo na pagkatabi mo lang yung coffee shop, for Oo. example, sa opisina mo. Diba? Tapos ang daming pastries dyan. Wala, bili na lang, ganyan. Pero However, hindi rin naman okay kasi yung wala kang stress at all, di ba? Of course. Pero wala kang... may good and bad Yes, stress. you stress and distress, of Yeah. course. Another It's very episode good. na naman. Pwede. Kasi, correct me if I'm wrong, based on what I have read, Yes. cortisol kasi is like, can also help in our immune system. Of course. True. Diba? So, may theory na kaya nagkakasakit yung mga nagre-retire kasi Walang stress. wala na silang stress. Yung cortisol level nila bumabagsak. So, in effect, yung Tama. immune system nila bumababa. Is that a true, Actually, that's a good It's a indicator fact. for that as Is it a well. fact? It really is din. Kasi nga pa pag cortisol talagang, it really, it's also like a hormone pa rin eh. So, every hormone talaga in our body, whatever that is, yung mga, pag may nag-lack, parang may effect pa rin talaga. So, ayun. That can be expounded more in our next episode. Siguro, in general na Yes. lang, what's your take in terms of, or you personally, how do you manage stress? For me, actually, travel. Joke lang. Magastos pala itong management ng stress ito. How often do you travel? Hindi, actually pa, Every quarter? Every week? May Well, schedule depende, talaga yan, depende sir. na lang. Parang So, buong taon yun actually bukas po, may travel na nga po bukas. Ano oras pala flight mo? gabi pa ako. Okay. Ayan, so, pero kasi, parang it's like,
may lifestyle na po talaga. Kasi, syempre, number 1, kaya ko na. Tapos, number 2, parang, it's nice kasi to see a different culture, different things talaga. Kaya, no, kayo pumunta sa Europe nung last October, nagsulit ko talaga lahat. Uy, talagang sulit talaga, ma'am. Sir, talaga, even pumunta pa ako sa Morocco after that kasi talagang maiba naman. Kaya ganun. Pero, parang nakaka-stress because in a good way kasi talagang jahe sa pag-iimpake every now and then tapos ganoon, pero still when you see a certain something, when you see a certain thing that like ma-enjoy mo and that you look forward onto it, talagang mag-enjoy ka, you're living at that moment Correct, so in short, parang on the way I handle stress, it's more of what is that thing na end result doon sa mga nangyayari sa iyo, but it's not something naman na panghahawakan ko all throughout. It will happen, you will always feel the process on it, but still kung makita mo man yung result or hindi, makita mo yung result sooner or later, ibig sabihin lang nun talagang alam mo you have a hope pa rin. So yun nga, so less parang for me more on stress, more on hope. Yan. So, pero ano yung parang somehow a hack that you can parang advice mo sa listeners, no? Pag halimbawa, na-stress ako ngayon. Apart from travel. Okay. Sige, for me talaga. They can do right away. Okay. Actually, be grateful. Number 1 talaga. I love being grateful talaga all the time. Thank you. Kasi nakakatuwa, attitude no? of gratitude. Yes, that's very true. Pero nakakatuwa talaga naman siya. Mag-thank you ka lang lagi. Thank you kasi buhay ka, pagkain ka. Nasa podcast ako ngayon. First time ko to. Thank you so much. The playground. Opo. Grabe. Thank you po sa opportunity. Napakasarap ng kape dito, guys. So, maganda rin pala na, have 2-3 things. Maganda rin na gino-journal mo yan. Yes, opo. Actually, and that's the thing, another thing po, yung journal talaga, at yung pangatlo talaga is more on walking. Kasi I love walking talaga, or yung running, yung basta be more active lang talaga. Kaya actually kanina, kwento ko lang kanina, kaya ako yung naaligaga kasi galing akong UB, naglakad lang ako hanggang dito. Okay. Masarap naman kasi buti mahangin, pero mainit. Pero parang bago to, sige, baka naman. Kaya parang kasaya. Parang, in short, parang nakakatuwa lang to think of to think of ways to be grateful. Meaning, investment mo din sa sarili mo ang maging masaya ka. Because karapatan mo din naman Isa pa, invested mo sa sarili mo, maging grateful ka, na pinaglalaanan ka at may hope ka pa rin. Ayun. Ganda. Ang dami ko pang gustong, alam mo, dami ko pang gustong itanong Okay lang po, go lang. Kaso, wala na rin tayong oras. Ano po ba? May meeting na rin ako kasunod. Sunod-sunod ang mga ganap natin. But anyway, I think meron pa tayong do you have another question for okay, that would be meron pa naman konting minutes. Sige po. Yeah, I think ikaw personally, ano yung mga parang personal, apart from what you have mentioned, the specific apart from the lifestyle, the diet that you are personally taking, for me, that you get to take. of course, for natin talaga, hindi mawawala yung mga multivitamins talaga. So, like the probiotics. Yes, isa pa yun. Especially for your gut health talaga, it's very, very good talaga for me to strengthen my digestive, my immune system because of that. And ano pa nga ba? Yeah. Kasi yung brain, yung natin, di ba, yung gut natin is considered as a second brain. Yes, right? of Meron course. kasing tinatawag, sir, na vagus nerve, which connects our gut to the brain. So may tendency, correct me if I'm, if we get to have a good amount of probiotics, yung serotonin, yes, which is a happy hormone, mas marami siya. produce in the gut. So a tendency, kung halimbawa napansin mo na medyo irritable ka or moody, may tendency na maging maaliwalas yung mood din natin. Tama. Yung serotonin kasi yun yung parang bibigay sa'yo ng sense of contentment. Tama yes, ba? Of course. So yun yun Yeah, yung sense na parang may himlayan, may border, kumbaga na hanggang would you recommend that also to your sa mga patients mo? Actually, yes. Although kahit di naman ako yung parang psychiatrist na mag-administer ng drugs, yung SSRI or Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yun yung mga bagay talaga that is available sa mga, I'm not sure kung may pharmaceuticals that's there, pero it's good siya kasi yung certain levels mo is also good to moderate it talaga. Pero this one is prescribed by No? Should be, must be prescribed. Prescribed. Must be prescribed, yes. Right. So, thank you so much for being with us, RJ. I'm sure, marami kayong mga natutunan for this episode at marami pang gustong
malaman. Yun, Yes, no? thank you So, so thank you much. so much because relevant yung topic natin. Yun. Thank you so Yes. much, RJ. No? So if people want to reach out to you, saan mo Yes. sila ililid? Social media. Actually, yes. Hello, you can add me on Facebook. It's Raymond Joseph. Yeah, Yeah, okay. yeah. It's Raymond Joseph Kalingasan. Instagram, Rajo, RAJO_Kalingasan. And the clinic you have in Cavite, right? Ah, You yes, have of right course. We now. have Kasama Mental Health and Psychological Services. It's in Amadeo, Cavite. So we have a lot of services tailor fit for everyone. So employee assistance program, forensic evaluation, psychological evaluation, clinical assessments, and neuropsychological evaluation as well. Yun. Ayan. We are excited And sa... of course, trainings and seminars nga pala pwede rin. Yes. Oo. So we were excited sa mga next episodes natin. Yes. Marami tayong gustong i-discuss kasi in relation to work, for example, di ba? Ay, opo. Ay, segue ko lang. Alam mo, dahil saktong-saktong love month ngayon. Alam mo, every time na may seminar talaga ako na ganyan, hindi ko pinapalampas na every time we talk about seminars, na more on corporate talaga, I never fail to see yung mga love languages talaga. Kasi imagine mo, yung mga love language, hindi naman lang talaga siya sa mga tao eh. Sa relationship or yung bond or yung couples lang. It's also more on how you treat your company fairly. So, limbawa, gusto nila yung mga, isang example lang po to. Yung halimbawa ay you feel good na parang ikaw yung nag-organize sa mga events pero hindi pala yun yung love language nila. Hindi pala acts of service ang love language nila. Ng employees, you mean? Yeah, so meaning, what we can do is to also evaluate kung ano yung mga gusto nilang love language that matters to Right. them and how can they stay in the company. Kasi a love that is not given to them is a love lost na. Correct, So correct. basically, parang even if you have the intention to love, tapos biglang hindi naman pala yun yung intention na to feel, malamang parang wala din. Sayang din yung investment. Sayang din talaga. So you have to if find I those get you investment. right, there's no like one size fit all. Yes, very true. Kaya you have to be more approach to varied. You have to be more varied nga, maging mas Right. May corporate wellness program tayo. Feel Very free to true, collaborate very with very us. true. I have it with so many these clients in the Philippines. And soon, very very soon. Available also here in the playground. Yes. Oo nga. So, yun, baka maging regular host na natin si RJ dito. Oh, thank you po. Nga, may French translation po tayo. So again, bonjour, suivez-vous sa communication aujourd'hui. Merci beaucoup. Yun. Again, thank you so much for watching or listening. No? Subscribe. We'll see you in the next episode. episode. Bye. Yeah.